Tila buo na nga mga idol ang loob ni Senador Amy Marcos. Nasisihin ang administrasyong Marcos nga mga idol na kapatid niyang si Bongbong Marcos sa pagkakahuli sa dating Pangulong si Duterte ng ICC. Ito ay matapos nga mga idol na paimbestigahan ni Senador Amy Marcos ang patungkol nga mga idol sa pagkakahuli sa dating Pangulo. At ngayon nga mga idol ay nagkaroon nga mga idol si Amy Marcos na pagkakataon na kasuhan ang mga nasa likod di umano ng pagkakahuli sa dating Pangulo. Na ayon pa nga mga idol kay Amy Marcos ay sinadya di umano nga mga idol na hulihin si Duterte dahil nga mga idol gusto di umano ng administrasyong Marcos na pabagsakin ang pamilyang Duterte dahil sa gabal nga mga idol di umano ang mga Duterte sa pinaghahandaan nga mga idol na eleksyon sa 2028 na kung saan ay balak ni Inday Sara Duterte nga mga idol na tumakbo ito sa pagkapangulo. Subalit bakit nga ba mga idol sinisisi ni Amy Marcos ang administrasyon sa pagkakahuli kay dating Pangulong Duterte at sa pagkadala nito sa dahig sa ICC? At ano nga ba mga idol ang mga dahilan kung bakit tinutulungan ni Amy Marcos at pinaimbestigahan pa niya ito sa Senado? At ang malaking katanungan nga mga idol ay kung sino ba talaga nga mga idol ang may kagustuhan na mapunta sa dahig sa ICC si dating Pangulong Duterte. Ito nga mga idol ang ating alamin ngayon dito lamang sa Opinion Mo TV. Nakilala natin mga idol ang ating dating Pangulong si Duterte bilang isang matapang na tao at walang inuurungan. Kaya naman ito nga mga idol ang pagkakakilala sa kanya ng lahat ng mga sumusuporta sa kanya sa pag-aakala nga mga idol na ang lahat ng mga sinasabi niya ay totoo. Subalit ang lahat ng katapangan na mayroon ng ating dating Pangulo nga mga idol ay noong panahon lamang na siya ay nakaupo pa bilang isang presidente. At noong mga panahon na siya pa ay mayor ng Davao na kung saan nga mga idol ay una siyang nakilala sa kanyang lugar. Subalit alam niyo ba mga idol na ang kanyang katapangan ay mayroong hangganan, mayroong katapusan dahil mayroong ang kasabihan nga mga idol na mag-ingat sa iyong mga pagnanasa o sa wikang English nga mga idol ay be careful what you wish for. Kaya naman sa lahat nga mga idol na mga nagtatanong, lalo na nga mga idol kay Amy Marcos na kung sino nga ba nga mga idol ang may kagustuhan na mapunta sa ICC si dating Pangulong Duterte, ay ito ang kasagutan at dapat ninyong malaman. Panoorin ninyong mabuti mga idol at kayo na ang humusga. If I do not interdict now, at kung matakot lang ako ng demanda yung ICC na yung na yan, well, I will rot in jail. Also, that is my contribution to you. Human rights. You know, you want me to bring me to fine International Criminal Court? Gladly. Gladly. And if they say that I go to jail, I'll rot in jail. Wala kayong problema. Ganito nga mga idol hamunin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang International Criminal Court o ICC na pumunta kaagad sa Pilipinas dahil nga mga idol para imbestigahan siya sa mga umano'y human rights violation sa kampanya laban sa droga. At ito nga dapat mga idol ang mapanood ni Amy Marcos na kung saan nga mga idol ay kung sino-sino ang sinisisi sa pagkahuli kay dating Pangulong Duterte. Kaya naman dapat ito nga mga idol ang mapanood ni Amy Marcos na kung saan nga mga idol ay kung sino-sino na lamang ang sinisisi sa pagkahuli kay dating Pangulong Duterte. Samantalang mismo nga mga idol ang Interpol at ang ICC ang mismong nagpahatid nga mga idol ng warrant of arrest kay dating Pangulong Duterte.
Duterte. Subalit ayon nga mga idol kay Amy Marcos, ang lahat nga mga idol di umano ay ginagawa lamang ng administrasyong Marcos sa pamumuno ni Bongbong Marcos, dahil ayon nga di umano nga mga idol kay Amy Marcos sa kanyang pag-iimbestiga mga idol sa Senate hearing, na kanila daw napatunayan nga mga idol na ang lahat ay ginagawa ng administrasyong Marcos upang pabagsakin ang pamilyang Duterte, dahil sa gabal di umano ang mga ito sa pinaghahandaan nga mga idol na eleksyon sa 2028, na kung saan nga mga idol ay si Sara Duterte ang pambato. At ito nga mga idol ang mga naging tugon ni Senador Amy Marcos. Part of a whole of government effort to bring down the Dutertes as early as possible before 2028. So maliwanag to, no? Sa umpisa yung constitutional change or the People's Initiative, thereafter the Committee on Human Rights and the Quadcom, and thereafter the ICC. Kaya irerekomenda natin ng Senate Committee on Foreign Affairs sa sampahan ng mga reklamong kriminal at administratibo sina PNP Chief Romel Barbil, CIDG Chief Nicolas Torre at Ambassador Marcos Lacanilaw. At ganito nga mga idol, harap-harapang ipinapakita ni Amy Marcos kung kanino talaga siya pumapanig nga mga idol at kung sino talaga ang kanyang minamahal. Napakadali para sa kanya nga mga idol na paimbestigahan ang pagkadakip at pagkahuli kay dating Pangulong Duterte, samantalang wala siyang panahon noon nga mga idol na imbestigahan ang lahat ng mga nangyayaring paglabag sa human rights ng ating dating Pangulong Duterte sa naganap noong war on drugs. Subalit tila pipi at bingi nga mga idol itong si Senador Amy Marcos, na kung saan nga mga idol ay tanging ang panig lamang nila ang kanyang nakikita. Subalit kung tutuusin nga mga idol ay mismong si dating Pangulong Duterte nga ang nagsabi na siya mismo ay gustong pumunta na ng ICC, at handa nga daw di umano nga mga idol ang dating Pangulo na mabulok sa kulungan. At ito nga mga idol ang patunay na guilty talaga sa ginawa noon si dating Pangulong Duterte, kung kaya't nasasabi niya ang mga bagay na ito, at ito dapat ang mapanood ni Amy Marcos. Say that I'd go to jail, I'll rot in jail. Wala kayong problema. For the things that I have said, ordered, and done, I am willing to put my neck dito sa mga bagay na. Baka balang araw, itong ICC na itong magbugok na to, if they decide to hang me, I would be very glad to go. And ako pa ang maglagay sa anong tawag nito. Sabi nila ma-prosecute ako sa International Court of International Criminal Court. O di sige. Ano naman gusto ninyo? You hang me? Good. You firing squad? Mas mabuti. Kaya maging Rizal rin ako. You feed me to the shark. Kumakain ba rin ako ng pating? So, tabla-tabla lang. Payback time. Payback time. At ito nga mga idol ang pinakahuling hamon ni dating Pangulong Duterte nga mga idol sa ICC, na kung saan nga mga idol ay minadali itong paimbestigahan siya sa lalong madaling panahon. At sa video na ito nga mga idol ay pinapakita lamang talaga ni dating Pangulong Duterte na siya talaga mga idol ang lahat ng may kagustuhan na mahuli siya at madakip ng ICC, at walang sino man ang dapat na sisihin. I'm asking the ICC to hurry up, and if possible they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal man, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. Napakalinaw naman mga idol at napakaklaro ang inyong mga napanood at mga narinig nga mga idol na mismong si dating Pangulong Duterte pa nga mga idol ang naghamon sa ICC na siya ay manadaliing hulihin.
Kaya naman sa lahat nga mga idol na ginagawa ni Amy Marcos na pag-iimbestiga at paninisin sa iba, ay dapat malaman ito nga mga idol ni Amy Marcos na mismong si dating Pangulo ang may kagustuhan ng lahat ng ito. At una-una nga mga idol sa lahat ay siya ang nagpa-implement ng war on drugs noong panahon niya, at marami ang nadamay na mga inosente, kung kaya't may dahilan nga mga idol ang Interpol at ICC na siya ay imbestigahan, at kung mapatunayan nga mga idol na siya ay nagkasala, ay marapat lamang na siya ay magbayad sa kanyang mga nagawa. Kung kayo ang tatanungin mga idol, tama lamang ba mga idol ang ginawa ni Amy Marcos na paimbestigahan ang mga nangyari sa paghuli kay dating Pangulong Duterte? At tama lamang ba mga idol na sisihin niya ang ating Pangulong si Bongbong Marcos at ang administrasyon sa mga nangyayari? Ano ang masasabi ninyo mga idol sa reaction video na ito? Ibahagi mo naman mga idol ang iyong reaksyon at opinyon sa ating comment section.